replace, no? We are not called to eliminate sin, we are called to replace sin. No? I-replace. Atong i-replace ang atong old life. Ingon sa 2 Corinthians 5:17, no? Natay old life, dayon na new life, ang atong karaang life, pulihan nato og bag-ong life. Okay? And karong panahon na, daghang kaayo mga gitawag natong bakak, replacing lies. Kaning lies, mao gina siya number one weapon ni Satanas, no? Pinaka most effective tool, pinaka powerful nga instrument ginagamit ni Satanas. Okay? So ang bakak or lies, okay? Daghan ang mga Kristohano nga nabakakan. Okay? Kanang word nga counterfeit. Counterfeit means, no? Reproduce almost the same pero wala siya tinuod nga quality. And ang mga bakak karong panahon na mura na gyud o religious. Mo ingon ang Ginoo, no, sa Matthew chapter 7 verse 21, no? In my name, grabe, no? In my name mo cast out sila demons. Okay, mo ingon sa Matthew 7:21. In my names, sa pangalan sa Ginoo, they can heal sickness in my name. Pero lie na ito. Kaya ang ending, ingon ang Ginoo, I never knew you. Wa ko kaila sa inyo. So makita nimo ang counterfeit. Mura na gyud sa Ginoo kay gigamit kong pangalan sa Ginoo. Mga orasyon-orasyon. Okay? Uy, di biya na mahitabo kung walay prayer. So makonbinsi jud ka nga di gini sa yawa. Alam mo yung kag-amahan sa mga yawa na ami dinhi, di gyud ka mo ampo. Mo ganang gitawag lies, no? Kay ako ni agi po kog spirit of the glass. Before ka mag-spirit, di ba dago man sa to kasulay sa nag-spirit of the glass. Okay? Karon sa una sa muar man ang panahon, spirit of the cellphone man ron. Pero sa mo ang time, spirit of the glass, no? So, ang spirit of the glass, before ka magsugod spirit of the glass, naay prayer. No? Naginay prayer. Our Father who art in heaven. Grabe. No? So, makaingon siya kag di gyud ni sa yawa. Okay? So, muna gitawag lies. Gitawag siya lies kay nakasakuban. Okay? Nakamaskara. So, muna atong isgutan karon. So, victory always begins in the mind. Ang powerful, ang victorious, ang successful Christians nagadepende kung unsa ang iyahang nadungog. Okay? Eyes and ears are the entrance of our soul. Okay? Kung unsa kanunay imong nadungog. Romans 10:17, faith comes by hearing. Subot pasabot panghigala. Unsa kanunay imong nadungog, mao na siya ang ma-record sa imong mind. Ang pinaka biggest kanang sa mga suitog computer kanang memory bank gitawag na siya hard disk, no? Okay? 10 gigabytes. Mo na ang memory bank niya sa computer, 10 gigabytes. Pero ang atong brain can store 2.5 million gigabytes. Grabe. No? Ingnana kagrabe ang kaya niyang i-load. So, mao din na manghigala sa sigitang paminaw sa Word of God. Sigitang paminaw, adult Sunday school, Sunday morning, Wednesday, basag Bible, tanan ng imong na-record, unyang udto pangutan-on ta ka unsay nawali ganin ang buntag, di ka kahinumdum. Pero nakastore siya sa imong subconscious. Mo din nang matingala ka, di ka kahinumdum pero makambyo imong kinabuhi. Muna yung mystery diya. Di ba? Pag magtanom ka og liso, itanom nimo ang liso, di biya nimo nakita pila ka bulan. After how many weeks,
hinahinay manggawas ang udlot. So meaning, naay nakadeposit sa imong subconscious. So unsa kanunay imong nadungog, na-capture na siya sa imong 2.5 million gigabytes nga brain capacity to store memory. Grabe. Wanang usahay. Magbantay ta magstoryag mga sakit, no? Kanang mayong kanang dagway nimo, mura ra ba kag gwapo? Tigulang na lang ka, di guna niya makalimtan. Kay nakastore na siya sa iyang memory bank. Pero kung ina nimo nga, wa jud ko'y nakita nga tao pareha sa imo ba, ikaw ray pinaka-gentleman nga akong nailhan. Sultian ta ka di gid na kalimtan. So, that is why victory always begins in the mind. So, ang atong mind, mga higala, kinahanglan ato ni siyang punon sa truth sa Word of God. Okay? Ingon sa Colossians chapter 3 verse 2, no? Set your mind on the things above. Ang ato daw mind, no? Atong itawag nag-iset kanang mga kanang sa bukid wa may signal dito sa internet. No? Ang isa sa kong relative installer nalay sila gitawag P2P, kuya boy, point to point. Nana sila yung mga antena mangigalang nga ilan ang iset. Murag ka ng cable satellite ba ilang iset para continuous ang channel o ang signal sa communication. Ang challenge sa Christianity is set na to atong mind sa Ginoo. Ngano man, 2 Corinthians chapter 10 verse 3 hangtod sa verse 4, matud pa ni Paul, we do not war according to the flesh. Kay kani nga battle, dili ini battle sa unod. Dili ini battle mangigala sa tao. Naata diri sa church, ang atong battle is gitawag na siya weapons of our warfare are not carnal. Dili ini tinawhanon. Kung mag-away ang mag-asawa, remember, ang imong tinuod nga kaaway, dili imong asawa or dili imong bana. Nay gitawag na to force behind. You cannot defeat your enemy if you don't know your enemy. Hingdaog ka sa argument, pero in the spiritual realm, pildi ka. Nakuha ba na to mga Kristohanon? Pero napildi siguro ka sa battle, but you do what is right according to the truth. Humility, no? Wa nimo gipairal imong pride. Gi-accuse ka, hilom ka lang. In the spiritual realm, victorious ka. It's because according sa Word of God nga naka-store sa imong mind. Okay? Proverbs chapter 30 verse 5, every word of God is pure. So tanan nga ma-consume, tanan nga ma-store sa imong mind, no? What consume your mind controls your life. Tanan nga ma-register sa imong mind, you cannot rise above sa imong mind. Unsay na sa imong mind, mo na imong ipanginabuhi, no? Right believing na ay right living. Okay? So muna ingon si Paul, casting down, bagsakon, bungkagon, gunubon, every arguments, katong nadak-an mo gikan sa pagka-elementary, hantod abot high school, gitudluan ka sa eskwelahan nga ang tao gikan sa unggoy, pag-abot high school, gitudluan ka sa eskwelahan nga ang tao gikan sa unggoy, pag-abot college, ang tao gikan sa unggoy, pagkablasan nimo sa Word of God, uy, ang tao gihimo sa Ginoo, subungkagon to nga mindset. Bungkagon to siya nga memory. Burkagon to siya kanang word knowledge, no? Kay ingon man dito, okay? Ingon dito, high thing that exalt itself against the knowledge of God. Opposite sa knowledge sa Ginoo. Opposite sa atong nahibaluan. Gitudluan ta nga gamay pa nga dapat kada December 31 sa gabi taga alas 12 dapat ang wallet na kwarta, dapat ang rep na mga lingin, dapat dagkang kay gipang register sa tuwa gikan sa atong mga ginikanan pagka Christian nato mangigala, uy, di ni maong gisulti sa Ginoo. So mao toy mga bungkagon.
Nakuha ba nato mga Kristohanon? Mao to siya'y gubaon. Kay katong tanan, no, against the knowledge of God. Dapat bungkagon to siya. Okay? Itudluan ta nga, ayaw papildi, dapat di ta magpadaog-daog, manimalus gyud ta. So, nagdako ta mga higala nga, palaban, sukol kita. So, pagkabalo na to sa Word of God, ingon sa Romans chapter 12, no, ang imuhang kaaway, pakanon, kung giuhaw pa imnon, ato tong bungkagon, i-apply na to ang Word of God. Kung mag-worship ta, kinahanglan, mga itagsuri. At tuon sa nipotong tao nga, imong kalagutan, dayon balik mo worship ka sa Ginoo. So, bungkagon tong concept nga atong nakuha, nga diin, gikan sa kalibutan, because victory always begins in the mind. Ang problem karon mga higala sa ato ang gitawag na tog modern technology, halos tanang input sa atong brains. Naghana gyud brains gyud. Halos tanang na-capture sa atong brain gikan sa social media. Na-observe ba ninyo nga ang social media karon ang naga-transform sa ato ang society? Ang naga-shape sa ato ang culture gikan sa atong social media. Okay? Unsay makita nimo nga attire, unsay kita nimo nga style, imo na pong kopyahon. No? Nag-ayo kog balay karon, nag-repair, nag-renovate ko dito. Mananaw ko sa social media, manguha kog idea. Mo din ang uban, dili Chinese, pero ilang balay murag Chinese. Uy, mura man tagnas China, mo na din ta. Asa man na nakuha sa mga inputs gikan sa gawas. Ang problema, there are good things, there are bad things. Ang problema, apil na ang suot. No? Wa man ta nauso diri sa to ang arios-arios sa ilong, arios dalunggan tagtulo ka buok. Wa man na nauso diri. Pero karon ginakopya na to ang mga Korean style. So, daghang kaayo. Pero sa Word of God, neutral ang Word of God. It's more on to change our life. Okay? So ang Word of God, ang problema na disregard. Ang Word of God, wala na input ang atong mind. Ang input sa atong mind karon halos dili nagikan sa truth. Mo din ang giingon nga voice of truth. Wa na ta nakadungog sa voice of truth. Ang atong madungog kanunay is against the knowledge of God. Kinsay gahonghong sa imo taga-kadlawon, no? Ang uban diri bisag kadlawon mag-cellphone gihapon. Mao na siya entrance sa imong soul, tanan nga imong madungog. Pero wa tay nadungog about Christ. Romans 10:17, dapat ang atong madungog gikan gyud sa word sa Ginoo. Okay? 2 Corinthians chapter 4, verse 3 hangtod sa verse 4, no? The God of this world has blinded. Basahon na to sa Bisaya. Kay kun wala hisabti ang maayong balita nga among giwali, ang wala makasabot niini kadtong mga wala pa nangaluwas. So, ang Word of God, para ra gini sa, ang Word of God, di gini masabtan sa unbelievers. Nganong di mini masabtan sa unbelievers? Muna bisag saon imong sulti sa imong igagaw, sa imong ginikanan, di gid sila mutuo sa imuhang experience diya sa Ginoo. Muna nga lisod kayo sa ilaha kay wa man sila nabutahan man sila. Matud pa ingon sa verse 4, dili sila mutuo. Anong di man sila mutuo? Tungod kay gibutaan man sila sa Dios nining kalibutana ang ilang mga huna-huna, no? Grabe, no? Ang ilang mind is blinded, no? Gibutahan sila. Kanang word ba nga gibutahan, mura wa ka kakita. Gihimo ming ninong last year sa usa ka kasal, for the first time sa akong life, ang lalaki is 33 years old, ang babae is 68 years old. Naami aktual sa kasal sa Baptist Church. 68 years old, nakigminyo sa 33 years old. Gi-interview na mo ang lalaki, nibisita sa mua, ni amin pa, ninong. Yeah. In love man siya kayo siya sa 68 years old.
Kabulo ka unsay marites sa mga kaninong mga kumari-kumari. Ayun sila may tag makamata. Sa gihatag pa ang invitation, sa wala pa ang kasal, no? Siyempre, mga barkada raman sa kong asawa, mga kaila, huy, gibutahan man eh, wa ni gilumay. Ang ilang word, may tag makamata. Ingana po day, no? Atong pagpangalaga sa Ginoo usahay, mabutahan ta ba? Og, thank you Lord, mag 1 year na sila karon, no? 1 year na ilang kami nyoon. Nibisita dito sa clinic, no? Ding amin gahapon. Kuanda po ka nang matod pa, nagkatamis daw hinoon. Bisag kung saan magigala, mag-uban sila, makaingon jud kag, huy, Ginoo ko. Kay naday story behind, no? Ang story behind, no, kaning lalaki is kanang wala ni tagiya ba? Unya, kaning si nanay, mo'y nag-atiman sa iyahang katong batanon, unya, si nanay, biyuda na, patay na iyang bana. So, mag-uban-uban sila Bible study, tanan, no? Giisip niya nga ate niya. Love story. Muna gaingon nila nga, love is blind. Ay, muna daghang kayo na love is blind. Ron. Pero ang imong amigo, makaingog, may tag makamata. Munang word gibutahan. No? Imong igagaw palahubog, magbuntang palahubog, ang nasa imong utok, may tag makamata. Okay? Munang usahay ginaalaw sa Ginoo ang mga circumstances, no? Na mga sakit, na mga aksidente, na mga problema, na mga sumon, tanan. Oh, diha, makamata ka, Lord, ngano man ni. Usahay kani mga problema, no? Dili tanang higayon, luwason sa Kristohanon ang problema sa uban. No? Kanang na mangutang usay, di sila pa utangon, do di man sa tanang higayon, para makatawag yun sila sa Ginoo. Kay kung imong pautangon, di sila katawag sa Ginoo, sa imo sila magingon, kung dili tungod ni brother, dili unta ko makabayad. Si brother na nahimong Ginoo. So, muna mangigal usay kinahanglan day ta makamata. So, ang Biblia nagaingon, dili sila mutuo, tungod kay gibutaan man sa Dios ni ining kalibutana. Ha? Remember na ay Dios sa kalibutan, the God of this world. No, sa Matthew chapter 4, yung sa ingon ni Satanas, I will give you my kingdom. Tanawa, siya rin naghari diri sa kalibutan. Di ba nag-ingon man ka nga kung ikaw itambog, luwason ka sa imong mga anghel? No? Pero ingon din sa Satanas, kung muyukbo ka sa ako, I will give you my kingdom. So naagi day Dios nining kalibutana. So makita nato manghigala nga ang atong mauna-huna nabutahan ta mo ingon to busa dili sila makakita sa kahayag. Kung buta ang tao, ang yang makita kanunay ngit-ngit, no. Piyong nimong mata, yung makita kanunay ngit-ngit. Manawa sila kahadlok manikas. Wa ay kahadlok mamakak. No? Napay mga tao diri nga di mahadlok mamakak. Di mahadlok nga, di uli ang sukli. So, muna manghigala, to cut the story short, dagang mga tao, sulod simbahan, nga nabutahan paghihapon. Sorry, kayo. Ha? So, muna, ang pulong sa Ginoo, dapat atong abrihan ang atong salabutan tungod kay aron makakita ta sa kahayag. There are 3 main enemies, no? 2 kabuok main enemies sa Kristohanon. The world, the flesh, and the mind. Mabasa nato na sa Ephesians chapter 2, verse 1 hangtod sa verse 3. Ingon dito sa verse 1, dati tanggikan diha. No? We were once. Dati na ta nga gikan sa pagkabuta, gikan ta sa kalibutan, gikan ta sa atong unod, gikan ta sa mga nabutahan nga una-huna. Muna ingon ni Paul sa Ephesians Church, in which you were once walk according to the course of this world. Ang atong kalipay sa una, barkada, babae, sugal, inom, bisyo, pagpakasala, mao ni ang naa sa kalibutan. Okay? Ingon dito sa verse 3, among whom we will all once
conducted ourselves in the lust of the flesh. Pagtagbaw sa unod, no? Pagtagbaw sa atong kaugalingong mga kaulag, fulfilling the desires of the flesh and the mind. So, ang mind, manghigala, is siya gyud ang operating system. Siya ang central processing unit. Okay? Naay part diya sa mind nga gitawag og hypothalamus. Gamay kayo na, pero siya ang responsible sa tanang decisions, tanan nimong mga choices, tanan nimong gustong buhaton, nagadepende manghigala sa gitawag natog controlling hypothalamus. So, makita nato nga ang atong mind isa na sa atong enemy. And, mo na problema. Unsa ang nag-fed sa tuang mind? Okay? Unsa ang nag-fed sa tuang mind? So, remember, nata sa age of deception. Nata sa panahon nga halos tanan, daghang nang na-scam, daghang nang nailad, daghang nang manghigala, nabitik sa litag. Ang atong mind at once manghigala sa usa ka higayon, nabutahan ta. And dapat karong panahon na ma-open na ang atong mind diha sa Ginoo. So, timan-an ta na kanunay ang atong kalibutan, the world, thank God, wala na ta sa kalibutan. Naa na ta diri sa buluhaton sa Ginoo. The flesh, thank God, ang uban nag-battle o nag-struggle, but the good thing is we know what we are doing. Kabaluta nga mali ito pero atong ginabattle, no? Duha ka klase ang makasasala, ang nagpadayon sa pagpakasala o ang nag-struggle sa sala, no? Kanang nag-struggle mo na gusto sa Ginoo, meaning ang imong free will, ang imong personal choice is fighting back nga di ka gustong magpakasala. Mo nang time nga ang Ginoo mo tabang. Pero pag di ka mo battle sa sala, no? Dapat hilakan nato ni atong bisyo. Okay? Dapat hilakan na to ni. Kung uban sa tuwa, makapamalikas pa, hilaki na sa Ginoo, Lord. Nga naman ni Lord, pag masuko ko, mamalikas man ko, hilaki na mo na gitawag battling, no? Gibattle ni mo ang sala. Okay? Ang uban, kinsa pwede makapamalikas sa iyang gisulti. Gi-justify man hinoon, no? Ayaw po kong inana, para di ko kapamalikas. So, no. Mark 7:21, no? From within, the abundance of the heart, the mouth speaks. Ang uban, mamakak pa. No? Kaysa nagkuha sinsilyo diri, naambot, basta ako, dili ako. Dapat mo hilak ta. No? Lord, ano man ni Lord, matintal man ko ng 20 pesos, hilaki na. Kay maunay gusto sa Ginoo. Kay wala ang Ginoo nag-expect sa imo nga di nimo na mahimo. Kung gihimo sa Ginoo ang barko para sa dagat, di siya ma-expect nga mudaga na sa yuta. Kay kabalo ang Ginoo nga yang gihimo tao subject sa pagpakasala. Pero ang gusto sa Ginoo, muna ingon ni David, Lord, search my heart. Dapat ingnana data. Take away every wicked way. Kuha aning evil nga nasa kuha nga di pa nako kayang i-overcome. So muna gusto sa Ginoo, i-battle na to na, no? Dapat kabaluta nga hangtod karon tikasan pa ta, bakakon ta, mangilad pa ta, no? Magbisyo pa ta tanan ato nang i-battle diha sa Ginoo and the mind. So kaning mind, this is very dangerous. Kay ang atong mind, siya ang nag-operate sa whole system sa tuang lawas, connected na sa tuang kalag. Hallelujah. So number 1, unsaon man nato pag-replace sa lies, no? Unsaon nato ang atong subject karon is how to replace the lies. Number 1, identify and recognize the lies. Ato daw i-identify ug atong i-recognize ang mga bakak. Okay? So, but pasabot mga higala nga sa atong pag-identify, ilhon na to nga nabakakanta nini nga panguna-una. Okay? Reflect on the negative self-talk. Tan-awon daw nimo tong negative self-talk. Unsa kanunay gagawas sa imuhang unsa kanunay nagagawas. Kung sige kag pamalikas, okay? You can never change what you tolerate. Balik ko nako, you can never change what you tolerate.
Kung okay lang sa imuha masikag pamalikas, then dili jud ka ma-change. Dapat di na to i-tolerate. So, buot pasabot na bakakan ka, na puro ka doubts, puro ka fears, what if kumuhatag ko, kumutabang ko, kung di kumuhatag, daghang kaitag mga gitawag natog mga lies, nga na program, na mindset sa itong nauna, nga naghuna-huna tang tama. Mo ganang gitawag deceive. Kanang word deceive, giisip nimo nga tama. Deceive means to believe to be true. Mo nang word deceive. Bot pasabot, imo nang gituuhan nga maunag yun na. So, unsa tong naggunit, unsa to'y nakagapos, dapat nimo nang i-identify. No? Okay, bakak na siya. Okay, unsa may example na to sa mga lies. Kanang gitawag na to mga trauma. Okay? Nagunahuna nga, kang tanang lalaki uwagon, no? Nakay trauma. Tanang lalaki, dili loyal sa ilahang asawa, kay nakay trauma, no? Nakoy antender ing nana. Abot na lang siya 40, di wa gyud siya nagminyo kay nga naman nakita niya sa iyang mama ginakulata iyang mama. So na mahadlok siya lalaki, na si trauma. So karon i-consider nimo nga that is a lie. No? Daghan pud ming mga buutan. No? Napang-uban dinhi. Dapat makabalutan na it's a lie. Okay? Bakak na, dapat i-identify nimo, Lord, tabangi ko. Kaya kung di nimo na i-identify, no, you cannot defeat your enemy if you don't know your enemy. Dapat kabalo ko nga kani akong kalaban na bakakan ko ani. So daghan kayong mga area sa atong life nga dapat siya bungkagon kay ang tawag na everything nga nagstay sa imong mind, ang tawag na strongholds. Okay? Ang kanang strongholds, nakagamot nga espiritu sa imuhang kaugalingon. Stronghold sa jealousy. Jealousy is a lie. Covetousness is a lie. No? Covetous, covet. Gusto ka mangangkon og mga gamit. Gusto ka mag-ipon sa kanang murabag, dili ka gusto mo bubuhi. That is covetousness. It's a lie. So kung kabalo ka nga ingnana ang imong personality, you have to identify. Okay? You cannot change what you tolerate. Dapat imo gina siyang i-battle. Kaya kung dili nimo na i-identify, dili mo na i-recognize, it remains a lie. Dili gid na nimo ma-overcome. O di gid ka ka-overcome. According sa psychology, hangtod nga ang usa ka tao walay self-realization. Okay? Dungan daw tabi, ready begin. Self-realization. Bisan pag si Jesus ang muwali sa imo, di gyud ka makambyo. Klaro? Bisan pag si Billy Graham ang muwali sa imo, pag wala kay self-realization, mali man ni akong gihimo. Hangtod nga di ka mo realize, di gyud ka makambyo. Natay kanta nga, I've got my mind made up. Bitbut pasabot, nag-transform na ang imuhang mind. Kuyaw ang mind. Muna mangigalang, gina-train na to. Muna nga, pila na lang ka Sunday, nag-challenge ko nga mag-gadget detox ta para ang atong mind na ay cleansing. Na ay gitawar to ka ng refreshing. Kay tungod, karong panahon na grabe ang pagka-contaminate sa tuang mind. Okay? So dapat natay self-realization, mali man ni akong gihimo. Sige mo kog silos sa akong asawa, sige mo kog silos sa akong bana, hasta iring silusan, hasta igagaw silusan. Dapat mag-realize pud ta nga silos naman ang imo. Okay? 1 Corinthians 13, no? Nag-express dito what is genuine love, no? Kay ang genuine love manghigala, hallelujah, he wants her partner to be happy. Dili kay iyang self mahimong happy. Mo na genuine love. No? So, mo na manghigala, jealousy, kinahanglan i-identify ta na siya as a lie. Bakak na siya. Okay? So, daghan pang mga area. So, kabalo ko, natay mga pangunaw-hunaan na ng area. Ikaduha, find the truth. Okay? Look for Bible verse that contradict the lies you believe.
imong pangitaon unsa may reality behind aning imong gituuhan. Kay hangtod nga wala ang truth namo tay gitawag the law of replacement, no? Ang imong gituuhan nga mali dapat na kay ipuli. Hangtod nga wala kay ipuli, magpabilin gyud na unsay imong ginatuuhan. Okay? So tanang mga areas atong life usahay gikan lang sa word superstitious, no? Superstitious belief. Gituutuuhan lang nato gikan sa mga istorya pero dili based on truth. Okay? Example nato manghigala kaning mga kanang nakuha lang nato nga mga belief nga gikan sa mga storya-storya sa higala. Okay? So di nako maano kung unsa ang mga best example diha. But ako nagatuo nga kabaluta nga there are things nga na mindset na himong stronghold sa atong kaugalingon pero hangtod nga dili ta makabalo sa truth, dili gyud na siya ma-change, no? Example lang niya na ay usa ka couples fellowship nga nag-refresh atong February, no? Di paghuman ana na magidayon kiss your wife or kiss your husband, no? So, naay isa ka pastor nga nag-post sa Facebook, no? Nya, duha ka babae nag-kiss. So, siyempre, matud pa, find the truth. Ang nagtanaw mangingon, hala, tumboy man eh. No? Ang nagtanaw mangingon, hala, tumboy man eh. Nganong nag-kiss man ni sila. Gi-allow din sa pastor. So, nag-create siya og mga istorya, mga opinion, mga idea. Dapat inana, nganong, basig bisita na, daghang kay kog opinion. Basig maulaw sila. Basig na-invite lang na. Nag-kiss man po sila gyud sa kay naka-post good. Unya iyang mga katapad, mga pastor pod. Akong gihimo, find the truth. Gitawagan akong pastor gabi. Pastor, naay nangutana. Kabalo ka, perting katawas, pastor. Iyang bana, nag-duty na. Yan na lang anak na bilin. Iya tong anak. Siyempre, yung minakis, iya man pong anak, ayan lang pong gikisan niyang anak. Muna ingon nga, find the truth. Pagkabalo na mo sa truth, ang among utok na wala na tong, nganong, dapat magbantay ta kinsa itong papilon sa couples fellowship. Basig, dagang kay, sa tinudan na lang, dagang kay opinion. No? Ako pod mismo, usap po ni si Pastor, wa na lang pod gi-personal dito. Nganong gi-post, daghan kayong magdagan, di ba? Daghan kayong magdagan sa atong utok. So you have to find the truth. Matud pa, ipa-validate. Tawagan akong pastor, perting katawas, pastor. Mother and daughter man to, pastor. Di man to tumboy. Gipokus pa na ako sa picture. Nag-kiss you, day. Okay? So, kinahanglan i-find na to ang truth. Kung unsa imong gituuhan nga dili connected sa Word of God, ayaw tuuhi. Kay kung tuuhan nimo, ang tawag ana witchcraft. Anything nga imong gituuhan contradict sa Word of God is a witchcraft. Okay? So, kinahanglan i-override, spildihon. Okay? Ikatulo, replace the lies. No? Pulihan ang bakak. Unsaon, no? Kung unsa kanunay ang nasa imong utok, kinahanglan mo contradict ang nasa imong baba. Dapat di mo uyon, no? Usay mo dagan sa imong no, grabe po siya. Mingon pa di kasi mo ba? No, dili pwede. No? Pinasaylo ra pugos Ginoo. Na ba? Imo siyang i-overrides matud pa sa pawan. Intentionally replace the lies with the truth of God's word. Anything manghigala nga marabag gipasagdan naman siguro sa Ginoo. Tinuod ba ka ang Ginoo? Sa brain lang na matud pa ayaw siya i-verbalize. Sa atong mind naturally, no? Namang gitawag preconceived, no? Preconceived ideas. Tinuod ba ka ha? Yes, pwedeng magduda imong mind pero ayaw lang igawa sa imong baba. No? Kay once igawas nimo sa imong baba, no? You put life to your words. Di ba? Life and death is in the power of your tongue. So kung nasa imong man, adro dako wala ni naayo, nagpatik-atik lang ni, ayaw igawas sa imong baba.
Kay once imo nang igawa sa imong baba, gibutangan nimog life ang imong words. Ang atong mind is free to think everything. Okay? Libre man ta, mo ginang gitawag imagination, no? 2.5 million gigabytes ang naa sa imong brain nga maka-imagine sa mga gitawag na tog storage unsa may nakastack sa imong brain. Naturally, mugawas gina siya, pero ayaw tuguti nga mugawas sa imong baba. In fact, pulihi siya. Di ni maong giingon sa Ginoo. Kuha ba nato mga Kristohanon? Okay? So replace the lies with the truth of God's word, and take note, it takes a process. Dili na siya immediate, no? Kay ang Ginoo mismo nakasabot sa law of process. Wala siya naghimog daghang hayop, nagsugod siya sa couple, no, nahimong piso sa dagan sa time, bisan ang mga kahoy, bisan ang adlaw o gabi, naga-transition sila in a process. In the same way, kung gusto ka ma-change ang lie sa imong mind, dili na siya one-time formula, but a process. So kung unsa man ang na sa imong mind, ayaw i-verbalize. Yung duda ko niya kung bana ng bayi ni ba. Nang bayi ka no? Igawas din sa imong baba. So imong gi-release. Mura nimo gi-curse imuhang bana. Ayaw. Kung dili mo yung gikan ka sa church no? Bisag kabalugo ka sa gikan, imo lang gi-replace ang lies. Matod pa, faith ra gyapon to. Okay? So anything sa ato ang life, kung nagduda ka, nagunahuna ka, duda ko ani, anything and doubt sa imong mind, ayaw igawas sa imuhang mga ngabil. Okay? So, kabalo na ta nga there is power in every words na gagawa sa atong baba. Matod pa ni Santiago sa James chapter 3, no? Gamay lang na nga butang, pero dako kay siya kahimuan sa imuhang life. Okay? Hallelujah. Ikaupat mangigala, repeat the truth regularly. Ato daw nang exercise. Repeat the truth to yourself regularly, especially when the lies try to resurface. Kung katong mga naandan, katong mga strongholds, maduha-duhaon ka, no? No, namagi mga mataong maduha-duhaon. No, nampuy mga taong di ganahan makiguban sa mga taong maduha-duhaon. Dili gihapon na. No, maglagot sila sige istorya ng mga negative nga boys, sige istorya. So, ang atong buhaton ng higala, kanunay siya i-meditate and look for the right friends. Kabalo mo, importante kaning right environment. Okay? Yung sa 1 Corinthians 15:33, bad company corrupts good character. Ang maka-change sa atong life, dili lang ang yawa. Ang makaguba sa atong life, dili lang ang yawa. Number 1, siyempre, ang yawa. Number 2, lack of knowledge. No? Ignorance. Makaguba po sa atong life. And number 3, bad association. Mali nga barkada. Makauban lang kag mali nga igagaw, mali nga classmate, no? Mali nga best friend. Ang imuhang 20 years nga pagpaminaw sa Word of God, kambyuho na in just 1 month. Okay? Muna ingon sa Proverbs 12:26, choose the right friends. Okay? The righteous choose their friends carefully. Mamili tag insaktong barkada. Katong barkada nga mutabang. Katong barkada nga God-fearing. Matod pa sa Psalms chapter 1, blessed, no? Blessed daw ko sa katao nga diin kanunay ang iyang pagsalig naa sa mga tama nga barkada, tama nga higala, dili makig-uban sa lingkuranan sa mga makasasala. Hallelujah. Napapatadiha. Hilom, seryoso kayo ta. Okay? Law of replacement, Romans 12:21. Dungano na tugbasa, ready begin. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Pildihon ang dautan, pinaagi sa maayo, no? Ang darkness, no, ang kangit-ngit is by default wa na siya life, pero ma-overcome siya through light. Why evil exists? Because of the absence of light. Walay suga mo nang ang kangit-ngit nagpabilin. So, what are they, no? Sa law of replacement, ang bitterness i-replace nato with forgiveness. Okay? Dungano na tugbasa ng forgiveness.
Ready, begin. Bitterness, replace it with forgiveness. No, kanang bitter, puro na pangluod, no? Puro na siya kalain, puro na siya kasilo. Sige bantay sa mali sa tao, di na ko ganahan ni Pastor Tony, di na ko ganahan ni Sister, di ko ganahan anak nila. Di ba daghang kitag mga inana? Uy, that's a lie. Bakak na. Man, do you think daghang giganahan sa imo? Daghan biya po wag ganahin mo. Okay? So nganong nahimo ng bakak kay ang Ginoo nagpasaylo na sa iya pareha sa imo ha. So i-release ang forgiveness. Matod pa 70 times 7 meaning di na sa kinahanglan mo duol ang degree of your forgiveness wa pa sa kaduol imo nang release. I release forgiveness. Lamian ay. Muna among subject gahapon sa mo ang Bible study, no? Ikaduha, selfishness replaced with selflessness. Kanang selfishness, ako tungod sa ako, kung di pa lang sa ako, wala unta mo man muna nakapokus sa self. Dapat pulihan ta nag selfless, kalimtan na imo imong kaugalingon. Ikatulo, pride replaced with humility. Isa sa mga dagway sa pride kanang di mga sorry. That's pride, no? Naama siguro kay complete explanation, pero ang strength sige harian sa Dios nagyud gyapon sa pagpaubos. Kung wa man na nimo naandan, wa man mo naandan og sorry, dayon practice na karon. Because you cannot change what you tolerate, no? Lami kay pinakalami nga words madungog sa usa ka tawo, mga sorry. Yeah, tolerate na pastor kung mga sorry, magsige-sige na siya. Ang Ginoo nakabalo. Ang Ginoo naga-apil-apil kung ang tao humble. Munang di kalihok ang Ginoo kay ikaw manggod ang gusto. No? Ikaw ang gusto mo change sa iya ha. Kung gusto nimo siya ma-change, change yourself. Dayon, complaining words replace with the words of gratitude. Sige kag reklamo, sige kag bagulbol, tanan na lang, no? Philippians 2:14, do all things without murmurings. Buhata ang tanan nga walay pagbagulbol. Lastly, one at a time, covetousness, no? Covetous. Manghilabot og mga gamit, covetous na, no? Kaya ang meaning sa covetous, no, naibog ka sa usa ka butang. Okay, covetous na. Replace it with generosity. No? Kanabang imo siyang matud pa antidote para mapildi. Para mapildi ang kangit-ngit, dapat pasigaan og suga. Okay, you replace with God's truth. Okay, so mo nang gitawag nato nga law. Sige ko gamit og law. Law means principle. Musugot kag sa dili ingnana gyud ang operation. Muna dili na siya ma-change. Dapat kita nga Kristohanon makasabuta nga ang tanan sa gingarian sa Dios naga-operate sa process. Hinay-hinay tang ginakambyo sa Ginoo. Palakpakan nato tubuhi nga Dios.